Maligayang pagdating sa pangdaigdigang tape ministry ni Brother William Marion Branham. Minamahal na mga anak ng Ebanghelyo. Tayo ang pinakamapalad na tao na lumakad sa balat ng lupa. Maaari bang nating simulang isipin na ang pinili ng Diyos na ikapitong anghel na mensahero ay nagsabi sa atin ng mga salitang ito? Mahal kita o mahal ko kayo na parang mga anak ko kayo at mga anak ko kayo sa Ebanghelyo. Ipinanganak kita kay Kristo sa pamagitan ng Ebanghelyo. Ang Diyos ay labis na nagmamalasakit sa atin, kung kaya't ipinadala niya sa atin ang kanyang pinagtibay na propeta na may tanda ng isang haliging apoy upang ipaalam sa atin na hindi lamang ang lalaking ito ang lumakad kasama natin, ngunit ito ay ang Diyos na sa itaas niya mismo. Siya ang nangunguna sa daan. Dahil siya ay nagmamalasakit sa atin, bago dumating ang dakilang paghatol, siya ay naghanda ng isang paraan na tayo ay magiging malaya sa lahat ng mga paghatol na darating. Ang paraan ng pagtakas na iyon ay para lamang sa atin, ang mga hinirang. Tayo ang tumanggap nitong mikrobyo ng buhay. Tayo ang mga itinalaga upang makita ito. Tayo ay may mga revelasyon na dakilang misteryong ito ng tape. Namatay siya para sa misteryong ito. Siya ay namatay upang ang banal na espiritu ay narito sa araw na ito upang ipakita ang mga bagay na ito. Inaalagaan kanya. Siya ay nagmamalasakit na dalhin ito dito. Nag-aalala siyang gumawa ng pahayag. Nagmalasakit siya dahil mahal kanya. Siya ay nagmamalasakit na gawin ito upang ipadala ang banal na espiritu dito. Gawin itong ministeryo ngayon. Kung ikaw ay itinalaga sa buhay na walang hanggang, pakikinggan mo ito at magsasaya ka rito. Ito ang iyong kaginhawaan. Ito ang bagay na inaasam mo sa buong buhay mo. Iyon ang perlas na may magandang halaga. Tinalikuran namin ang lahat para sa mensaheng ito. Sa tinig na ito, ang ating Panginoong Hesus Kristo ang nagsasalita sa atin. Walang sinumang ang kailangan magbibi sa amin sa paligid. Kami ay naniniwala, walang bagay na makakaalis nito sa amin. Wala kaming pakialam sa sasabihin ng iba, naniniwala kami sa bawat salita. Siya ay labis na nagmamalasakit sa atin kung kailangan natin ang kagalingan. Naniniwala lang tayo sa kanyang salita mula sa kaibuturan ng ating puso. Kung gayoy hindi mahalaga, kung ano ang anumang konsultan, kung ano ang anumang mga aliw, kung ano ang anumang doktor, kung ano ang anumang hospital, kung ano ang anumang mga pagsusuri ay sasabihin. Kami ay naniniwala lamang sa kanyang salita. Kami lang ang nakaalam nito. Hindi na kailangan magsabi ng kahit ano pa tungkol dito. Alam natin ito. Siya ay labis na nagmamalasakit sa atin, kaya't ang kanyang propeta ay nag-imbak ng pagkain para sa kanyang nobya. Inutusan pa niya ang bawat pastor, ministro at grupo ng mga tao sa buong mundo na sundin ang kanyang mga tagubilin at ipatugtog ang mga tape na ito sa kanilang kongregasyon o mga grupo. Kung gagawin ninyo iyan ngayong umaga, ipagdarasal iyon at kayong mga tao na nakarinig ng tape na ito sa buong mundo at pagkatapos patugtugin ang tape na ito at ang ministro o ang taong nagpapatugtog nito sa isang kongregasyon, grupo-grupo sa gubat o kung saan ka man naroroon. Iyon ang pagpapatugtog nito ay unang gagawin malinaw ang iyong pag-amin at pagkatapos ay darating na walang anumang sa iyong puso, ngunit pananampalataya at ipagdarasal. Mayroon ang gamot ay magaganap. Akala ko sinasabi ng ating mga kritiko na hindi nagsabi ang propeta na magpapatugtog ng mga tape sa simbahan. Hindi lang sa mga simbahan nila sinabi niya, kundi sa gubat kung saan ka man naroroon. Ipatugtog ang mga tape. Kung susundin mo at gagawin ang insaktong sinabi ng Diyos sa pamagitan ng kanyang pinagtibay na ikapitong anghel na mensahero, kung gayon, maaari ka ring magkaroon ng pinakadakilang pananampalataya na maaari mong taglayin. Ako una, at para lapitan ito, ang madla ay dapat napahiran ng pananampalataya.
Ikaw kung wala kang pananampalataya, kung gayon ay hindi na kailangan pang lumapit para ipagdasal. Dahil pagsasamahin nito ang iyong pananampalataya at ang aking pananampalataya. Ang aking pananampalataya na maniwala sa Kanya, ang iyong pananampalataya na maniwala sa Kanya. Hindi kami nag-aakala o nanghuhula o umaasa. Ang mga tip ay inalaan ng Diyos para sa araw na ito. Ito ay hindi isang lalaking nangangalang William Marion Branham ang mga salita. Ito ay ang nahayag na mga salita ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ito ay ganap na. Amen. Ito ang aming panghuli. Ito ang katotohanan. At walang iba kundi ang katotohanan. At kapag nahanap mo ang panghuli ng Diyos, ang Kanyang salita, isang pangako sa isang tiyak na bagay, dapat mong malaman muna na ito ay salita ng Diyos, na ang bagay na nakikita mong ginagawa ay ang Diyos. Walang siguro nga pwede, parang pwede, ito ay Diyos. Pagkatapos kapag nakarating ka na sa lugar na iyon, kung gayon, iyon ang perlas na may malaking halaga, kailangan mong lumayo sa anumang bagay na sinasabi sa iyo ng iba na laban dito. Hindi mo dapat tingnan kung ano ang nagawa ng isang tao. Magkakaroon tayo ng malaking pista ng pag-ibig ngayong linggo. Gagawin natin ang eksaktong sinabi sa atin ng pinagtibay ng ikapitong anghel na mensahero ng Diyos. Pindutin ang play at sumunod. Ano mang kailangan natin, tatanggapin natin ito. Tatanggapin natin ito dahil ilalagay natin ang ating pananampalataya sa Kanyang pananampalataya para maniwala sa Kanya. Pagkatapos ay sasabihin nating lahat, mula sa oras na ito, mayroon isang bagay sa aking puso na nagsasabi sa akin na ang aking mga problema ay tapos na. Ako ay mabuti. Ako ay nagiging maayos. Naniniwala ka ba? Itaas ang iyong mga kamay. Naniniwala ako dyan. Pagpalain kayo ng Diyos. Dahil nagmamalasakit ang Diyos, inanyayahan kita na sumama sa amin o ihikayatin ang iyong pastor, ang iyong pinuno na sundin ang mga tagubilin ng propeta at pakinggan ang ikapitong anghel ng Diyos na nagsasalita ng salita ng Diyos at tumanggap ng anumang kailangan mo ngayong linggo sa 12:00 ng tanghali, oras ng Jeffersonville, habang naririnig natin 63-0721. Siya ay nag-aalala. May pag-aalala ka ba? Brother Joseph Branham. Mga banal na kasulatan na dapat basahin bago maglingkod. San Juan, Kapitulo 5, versikulo 24 at San Juan, Kapitulo 15, versikulo 26. Unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 7. Hebreo, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 4. Hanggang sa susunod na pagpalain kayo ng Diyos at shalom sa inyo. www.branhamtabernacle.org www.sbfellowship.info